At dahil sa malakas ang ulan, may bagyo na naman, ang flood control di pa nasisimulan, naisipan ko na lang magluto ng isang meriendang napakadaling gawin. Napakasimple, hindi magastos, at mahahanap mo lang yung sangkap dito sa mundong ibabaw. Hindi mo na kailangang mamalengke pa sa Mars o sa Mercury. Sa panimula, ayan, hindi ako nagbibiyak dyan ng kahoy panggatong ha. Madami kaming panggatong ngayon. Bali, gumagawa lang po ako dyan ng barbecue stick. Ayoko kasing bumili pa sa labas ang lakas-lakas ng ulan Tapos ang dami namang kawayan dito sa bahay Kaya ayan, nagbabalsig na lang ako at mamaya magkakayas tapos mag-uutok ng barbecue stick. Balsig ang tawag namin sa ganyang proseso. Yung bang pagbibiyak-biyakin mo yung kawayan into pieces. Hati-hatiin mo para magkapira-piraso sa kung gaano ba kataba yung gusto mong stick na gagawin. And the next step ay ang pagkakayas. Marunong ka bang magkayas? Kayas naman ang tawag namin sa ganyang proseso. Yun bang pakikinisin mo yung stick na biniyak-biyak mo para hindi ito rough pag hinawakan, hindi masagasap, at hindi nakakasaludsod or in Pangasinan aga makasaluksok. After kayasan, ang last step ay uutukan na ang mga ito or tutulisan ba ganon. Utok ang tawag namin dito. Para ka lang din nagtatasa ng lapis. Ganun lang po kadali yun, ano? So, ulitin ko lang, balsig, kayas, utok. And those are the 3 steps in making barbecue sticks. And I thank you. Nakalimutan ko, cooking vlog pala ito. Akala ko handicraft making. Sorry naman at nadala lang ng emosyon. Syempre, hinugasan ko muna ang mga ito bago gamitin. Kasi itong kawayan na ginamit ko, ay may impan ilok man na anaiyakad katakulan. Tingin-tingin mo dyan, tusukin ko mata mo Ngayon, humanda kayo dito sa ipapakita ko. Hindi naman na ito recommended na gamitin kapag gumawa ka ng banana Q. Pero gusto ko lang talagang i-flex at ipagmalaki sa inyo itong nabili kong sangkalan. Kung saan very satisfied talaga ako sa quality kasi pakaganda talaga. Proud na proud talaga ako dito nung nabili ko ito, guys. Yes. May bago na talaga akong sangkalan, B. Hindi na ako magtsatsaga doon sa ginagamit kong plastic. Nasirag-sirag lang. At wag ka personalize pa yan, B. May pangalan kong nakaukit, diba? Makapal pa yan, nasa 1 inch din. Pwede mo tong bilhin ng plain, pwede mo rin palagyan ng pangalan. Pipili ka lang dyan sa mga font designs nila na magugustuhan mo. Ako pinili ko yung may flower kasi alam nyo na, may flower din naman ako, nakatikom lang. Pwedeng-pwede ito as cheese board, charcuterie board, or chopping board. Kung gusto mo rin gawing blackboard, pwede naman. Nasa sayo na yan. Nasa yellow basket lang po ito kung magustuhan ninyo or sa link na ilalagay ko sa comment section. Ayan na pala yung mga saging na saba. Hindi pa yan hinug lahat, yung iba maniba lang. Babalatan ko muna yan lahat gamit itong chopping board na wala namang kinalaman. Gusto ko lang i-flex. Bakit? Medyo nahirapan lang akong magbalat dyan kasi yung iba hindi pa talaga hinog. Hindi ganun kalambot yung valyat kapag bubuksan ko na. At ayan, nabalatan ko na po lahat pero may isang sapar pa akong tinira kasi hilaw na hilaw pa talaga. So, tinapong ko na lang. Baka ang pasagar pa kapag ginawa kong banana Q. Ano bang ginagawa nito? Tapos mo nang i-promote yan. Kanina wala nang kinalaman ang video na yan. Ngayon, magpipreto na po tayo, Ipakita ko lang tong pagparlang ko ng dalikan para naman na humaba yung video. Kasi sobrang dali lang talaga nung lulutuin natin. Kayang-kaya kong pagkasyahin sa 30 seconds na reels. Pagagalitan na naman ako niyan ng mga solid followers ko kapag maiksi lang yung ina-upload kong video. Kailangan ng maraming mantika kasi nga deep fry ito. Nung nalagyan ko na ng mantika at medyo uminit na, binuhusan ko naman na ng asukal. Konti lang naman, hindi masyadong marami. Kumbaga yan yung magsisilbing pandikit ba kapag nilagyan na natin ng asukal pamamaya. Nung nalusaw na at lumutang-lutang na yung nilagay kong asukal, inilaglag ko na ang banana. Ganun lang, tapos na. Halu-haluin lang yan hanggang sa tuluyang mabalutan ito ng mga asukal. Nung nabalutan na ng asukal, nilagyan ko ulit para kumapal. Magkaroon ng mga buo-buo ba ganon? Yun bang nakakatakam kainin kapag nakita mo yung banana Q? So okay na yan, inakir ko na isa-isa. Pagkatapos kong hanguin lahat nung first batch of housemates, yes, first batch lamang ito kasi nagpabili pa ako ng isang sapar na hinog naman. Ayan sila ang ating second batch of housemates. Feeling ko kasi kukulangin kasi marami kami dito sa bahay. Habang nakasalang yung second batch, ipinasok ko naman na dito sa kusina itong first batch para tusok-tusukin na kasi nga banana Q, diba?
ka. So tutusukin ko na ang banana mo. Alam nyo, nung natapos ko nang tusukin lahat ng banana mo, nang hinayang ako by Jeremiah kasi naiwan yung ibang mga asukal doon sa plate 2. Dumikit ba? Sayang tuloy. Hindi ko na matanggal. So dahil dyan, ayun, nauna nang kumain na naman yung tatay ko. Hindi. So dahil nga dun sa nangyari na dumidikit pala sa plato yung mga asukal, ang ginawa na lang namin dito sa second batch of housemates, dito na namin tinusok mismo habang nasa kawali pa. Kailangan nga lang dito mabilis ka at kabisado mo ang pagtutusok ng banana Q para hindi ka masunugan. Kaya yung hipag ko na lang pinagtusok ko kasi nagtitinda naman sila ng banana Q noon. So sanay na siya. Matapos tusukin lahat, anong gagawin? Syempre magme-merienda na kami. So bali 2 set po yung nagawa nating banana Q. Yung manibalang tsaka yung hinog. Dalhin ko dito sa labas para marami na namang makakain kung may gusto. Kung ayaw nyo, di wag. Tabi ka dyan, Sam, at dadaan ako. So bali 8 hours na po akong nag-aantay dito sa labas. Kinakati na nga ako dahil dito sa mga palay. Wala pa rin gustong kumuha. So ayun, ako na lang yung kumain mag-isa. Ubusin ko na lang ito. Mas nagustuhan kong kainin yung manibalang kaysa doon sa hinog. Pero may kanya-kanya naman tayong taste kasi yung kapatid ko mas gusto daw niya yung hinog. Yun lamang po. Please like, share, and follow me for more microorganisms. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Lubricase True ni nagsisibing Native CCJ. Let's make people happy. Ayan, may isa pala akong naging customer. Si Uncle Ali. Kumuha siya ng 2 kasi masasayang lang daw ito pag walang kakain.